po ngayon, Senator. So tatakbo ka. Susunod. May plano pa po. Ha? Ano na? Tatakbo. Huwag niyo iboto to. Hindi ka naman nanalo. Worker, may barangay social welfare officer, di ba? Yung marami kayo kamo doon, di ba? So wala tayong papel kung ano man. Wala po. Pero nag-seminar tayo niyan. Nakakalungkot siya. Senator Estrada. Gaano ko nakatagal, Kapitan? Isang first term po ngayon, Senator. So tatakbo ka. Susunod. May plano pa po. Ha? Ano na? Tatakbo. Huwag niyo iboto to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbo ulit. Meron po. Okay. Bakit? Talo ko na. Bakit ang tawag mo kay Jerry, sir? Ay, yun lang po ang tawag na, Sir Jerry. Dahil yung po ang... Matagal mo na kilala. Hindi po. Hindi, yun po, kilala po namin na may tindahan siya. Kaya nga, bakit sir? Di ba dapat Jerry lang o ano? Bakit may sir? Yun lang po na sabi ko, Mr. Senator po. Anong pumunta siya sa barangay hall, si Sir Jerry kagad ang tawag mo? Hindi po. Dito ko lang po nasabi yung Sir Jerry. Okay. Sige. Manang LB, yung mga kamag-anak nyo, nung nalaman nyo po ito, kailan? Sino magsasalita? Ito po. Opo, kayo po nanumparin kayo kanina, no? Kailan nyo ho nalaman ng sinapit ng inyong kapatid o ano ho nyo? Kapatid. Kailan nyo po lapit-lapit ho kayo ng kaunti? Ako po si Baby. Wala pa ho kayong upuan? Wala kayo? Meron po. Oo. Urong tayo konti, Attorney Gambol. Nung nalaman nyo ho, sinundo nyo o paano ho nakabalik ng Batangas si Manang LB? Yan daw po ay inihatid ng amo doon sa... Tanong sa iyo kung sinundo mo ka. Sinundo po namin Hatid ng amo sa sa apartment po nung anak yung anak na nasa Batangas City. po. Bakit? Naguhugas kamay na yung amo? Ayaw madawit? Anong dahilan? Ang sabi daw po ay ipapacheck up. Pero nung dumating po, hindi naman po siya pinapacheck up. Manang LB, sinabihan ba kayo ng amo nyo na ipapacheck up kayo? Opo. Dahil nagreklamo kayo, may iba na kayo nararamdaman. Yung ito, ganito na po ako, di na po ako nakakakita. Ang sabi niya po sa akin ng amo ko, at LB, mag-ayos-ayos ka ng gamit mo at ipapacheck up kita sa Batangas. Pinacheck up po kayo? Hindi po. So iniwan kayo doon sa anak, Opo. kating doon sa anak, sinundo kayo ng kapatid nyo. Opo. Paano nalaman ng kapatid nyo na nandun na kayo? Gumawa po ng paraan po yung katulong sa bahay ng anak. Para makontak yung kapatid nyo. Noon Opo. lang kayo nagpangipangita. Opo. Tapos kinupkup na kayo ng mga kapatid nyo. Opo. Tapos dinala na kayo sa ospital. Nagpa-check up? Hindi pa rin. Hindi pa po. Hindi pa. Pero ang alam ko na check up na kayo sino ba ang doktor na pwede magsalita sa Batangas Medical Center? Sino ang pwede? Doktor Maglona? Ano ho ang kalalagayan ngayon ni Manang LB? Sa pagsusuri nyo po, mamaya kukunin ng committee ito lahat ng mga medical certificates na sangayon sa inyong pag-check up. Nagka-check up tayo ng buto, nag-check up po tayo ng ulo, nag-check up tayo ng mata, nag-check up din po tayo ng dental. Ano po ang nakita nyo po? Good morning po, Mr. Chair. Upon examination on June 29, 2023 at 3:25 p.m., the patient came in the ER and then with a complaint of domestic abuse. Time of incident is unknown, date of incident is unknown, place of incident is unknown. Upon physical assessment po, sir, there were multiple healed facial scars, cauliflower ear na bilateral, multiple healed neck scars, multiple healed scars on the upper extremities, and multiple healed scars on the bilateral legs po, sir. So ang ibig sabihin, minaltrato. On the case of the patient, sir, we can't corroborate if it is because of ano po, sir, of abuser. Pero those were our findings po, sir.
Na may mga scar, bali ang tadyang, bali ang buto, bali ang ribs, ano ba? Upon initial assessment po sir is physical exam lang po sir. The patient came in for medical legal assessment lang po sir. Nabasa ko lubugang shoulders. Sa ano po sir, sa Ikaw ba sir ang nag-examine? on the initial assessment po sir on June 29. Ikaw ang nandun sa ER. ER po sir. Tapos yung ibang specialized examination. Sa mata. Happened last Tuesday po sir. Oh, sino po yon? Sino po yon? Kayo po, Doktora Irene Oloroso. Good morning po, Your Opo, Honor. ganda- Yes po. ka. We saw the patient. I saw the patient last August 15. Ophthalmologist po kayo. Opo, yes So, po, Your Honor. August 15, bago Yes. lang. So, yung dalawang mata, Last week po. lagot ang retina, Actually, may Your Honor, trauma. yes po. Yung left eye po niya, thysis bulbae na po, no? Pwede Wala sabihin nun sa... shrink na po yung mata, non-functional na, non-seeing eye na po talaga. Dahil po sa Pwede po, natural po yun o may... may mga other causes din po, but it could also be trauma. Pero pwede din Ano ba ibig sabihin ng trauma? Pinupok? Pwede pong accident, no? Pwede pong nabutas siya previously, tapos hindi na na-repair, tapos kusa na lang siyang nag-shrink. Manang LB, na-aksidente ba ho yung mata nyo? Hindi po. Paano ho kayo nabulag? Ano ho nauna nabulag? Kaliwa o kanan? Yung pong kaliwa. Paano ho na nawalan kayo ng paningin? Tinusok? Hindi Pinukpok? po, sir. Suntok-suntok po. Mr. Chair, Senator Doktora, is there still a hope that she can regain her vision? On the left eye po, sir, wala na po talaga. No? Yung left eye niya. Sa right may pag-asa pa. Yung right, sir, poor prognosis po. Kasi madami siyang problem, sir, from the front, pati yung likod ng mata. So, madami po siyang kailangan gawin. But actually, sir, we explained din to the patient na poor prognosis na po talaga. for prognosis. Maliit na lang po yung chance na makakita siya. Sa Maliit lang po, sir. Opo. Ophthalmologist kayo? Opo, Your Honor. So, ano, kailangan operahan? Ganun? Ang initial na plan po namin to the patient, Your Honor, is first to remove the cataract, no? May cataract po kasi siya. Then, it's a staged procedure. We will reevaluate after the surgery, Your Honor, kung kakayanin ng mata niya. We cannot do, Your Honor, one sitting na surgery kasi ang problem niya, Your Honor, pati cornea niya may problema, pati po yung retina niya may problema. So, baka lalo siyang mag-shrink din yung right eye niya. So, we have to wait for some time kung kakayanin niya yung first surgery, which is the removal of the cataract, Your Honor, sa right. Ikaw ba mismo gagawa ng procedure? Yes po, Your Honor. Sa anong hospital kayo? Batangas Medical Center po, Your Honor. you have done this before. Yes, Your Honor, but not this severe, Your Honor. Kasi ang problem po natin, Your Honor, with the cornea, no, maga na din talaga siya. So, yung mismong parang kristal ng mata niya, magang-maga din siya. So, dinadahan-dahan namin. And we refer the patient, Your Honor, sa service consultants namin na specialized dito. And gusto rin niyang makita, Your Honor, para if ever kung ano yung mas magandang plan for her, alisin yung cataract, if we can put a lens ba or hindi na po, depende pa rin po yun kasi as of now talaga magayong mata niya. So baka pag inalis namin, Your Honor, yung lens niya, magtuloy-tuloy na po yung problem niya sa mata niya, mag-shrink na din yung right eye. As of now, Your Honor, yung right eye po niya, light perception na lang, ilaw na lang po talaga. So halos wala na rin po siyang makita, Your Honor. Pwede ba sa PGH yan? Pwede po, Your Honor. Mas complete po sila doon, Your Honor. Manang LB, payag kayo. Sa Maynila kayo gamutin sa PGH, Philippine General Hospital. Opo. Ayun. Kahit saan po. Basta lang po magaling po mata ko. Gusto ko lang po makakakita. Di ba, Aling LV, di ba, nagkausap tayo doon sa programa, doon sa aking show sa Facebook. Opo. Ano sabi ko? Tutulungan niyo po ako. Sa PGH, Opo. sasagutin na namin ni Senator Raffy at ni Senator Tolentino yung pagpapagamot ninyo. Opo. Ha? Salamat po. Magbalik lang ang inyong paningin. Opo. Salamat po sa Okay, inyo. wala na kayo intindihin sa gastos, basta pa-opera namin kayo kung sakasakali kailangan kayo operahan. Opo. Salamat po. Balik ako kay doktora. Yung ibang mga organs, internal organs, damage, no damage. Sino ba nag-examine pa na iba? Yung lungs, kung ano man, puso.
Good afternoon po. Sa mukha po ako nag-examine at saka sa ulo. Puro po mga peklat po yung nakita na namin. MRI, ano? Wala pa po. Hindi pa po. Nag-request po kami ng CT scan. Yung nakita lang po namin sa examination yung puro po peklat yung dito sa noo. Brought about by severe head injury. Opo, injury po yan. Due to injury po yan. So, yung findings nyo, were this given to the police? Ay, hindi pa po. Wala pa. Nasa records po kasi yan. Oo. So they have to request for it. So aside from the eyes, wala na kayo. Yung dental. Yung dental kami na rin po kasi ENT. So yung dental, kusaban na bungi siya o talagang binangga yung ngipin niya sa isang matigas na bagay? Hindi po makikita yun kasi ang ano po, kulang na po ngipin niya, yung iba po may basag po. Anong LB, paano ho nawala yung mga ngipin nyo? Sa pagsuntok po, suntok nila po. Nataw ba kayo ng isang matigas na bagay o inumpog kayo sa Hindi po, sununtok talaga po. sumuntok? Yung pong babae. Babae, yung asawa ni Mr. Ruiz. Opo, si Dati Franz. Hindi naman kayo lumalaban noon, talagang Hindi po. Tinatakot po niya ako Binubugbog po lagi ako. totoo ba yun? Pag binubugbog kayo, hawak pa kayo ng isang anak? Hindi po, inuutusan lang po. Ikaw nang bahala dyan, kaya TLB mo, sabi po ganun. Pinabubugbog din kayo sa iba? Opo, Hindi naman kayo nalalaban, hindi kayo naiwas. hindi na po. Kasi Hindi po. wala na kayong lakas. Opo. Pinapakain ba ho kayo doon? Pag, minsan po, pag may tira sila, pinapakain po sa akin. Ilang beses kayo pakainin sa isang araw? 3 po. Tira-tira nila. Opo, pag tira-tira nila Pero po. walang sweldo. Wala po. Ito, may litrato rito, nakain ka sa labas. So, ito ba yung bahay nila o saan to? Dito po sa atin po. Sa bahay na ng ate mo, itong nakakain ka na maayos dito. Opo. Oho. Mr. Chair, Senator Tulfo. babalikan ko nitong si Miss Palabay, Salena Palabay. Totoo ba, Chairman, gusto mo magtistigo laban kay Sergeant Palabay? Totoo ba? Wala po sir, dahil yun lang naman po Hindi, sir. kasi meron dito, binigyan ako ng information na willing ka raw magtistigo against Sergeant Palabay para masibak na serbisyo. Hindi po, hindi ko naman po alam yung kanilang komunikasyon po bilang polis po at saka po ni Jerry. Okay, sabi kasi ng lawyer, tama? Si Attorney Gambol. Your Honor, please, I have no knowledge of such fact, Your Honor. To be Ano? honest and candid. You have? I don't know that the barangay chairman will testify against the police officer. But I received information that the barangay chairman will testify against the Ruiz. If the information is correct. I don't know if it is correct Okay, or not. willing ka mag-testify against the Ruiz? Ano yung testimonyang ibibigay mo laban sa mga Ruiz? Ang dahil po dun po sa mga lumabas na mga katulong niya na ngayon lang po nagsusumbong, dun po lang namin nalaman na talagang ganun po ang ginagawa niya. Bakit mga? Ano ibig sabihin ng mga? Marami pa? Marami po kasing lumabas na mga naging kasambahay niya na ganun po ang ginagawa niya talaga kay Nanay LB. So ibig sabihin doon sa testimonya mo laban sa mga Ruiz ay itong mga Ruiz ay talagang nagmamaltrato ng mga kasambahay. Doon po sa mga huling lumabas po na mga... Huwag na ganon, yes or no lang, di ba? Opo. Okay. At meron ka mga ebidensya para magpapatunay, syempre magtitestimonya ka, di ba? Magtitisigo ka, dapat may mga ebidensya ka, lalo ka barangay chairman ka at may mga blatter kayo. So gagamitin mo yung mga blatter mo para patunay na talaga itong mga Ruiz ay nagmamaltrato ng mga kasambahay, tama? Yun po, Mr. Senator, yun po mga lumabas na tao ngayon na handa po silang magpatunay na ganun po ang ginagawa nila kay Atelby. Marami pa po kasing nagsasalita ngayon na ngayon lang po lumabas nung... So naniniwala ka na itong mga Ruiz ay talaga nagmamaltrato ng mga kasambahay. At si Ma'am LB ay matagal na minamaltrato nitong amo. So willing ka mag-testify dyan. Naniniwala na ako sir kasi nga po marami na pong nagsumbong ngayon sa amin na ganun po ang ginagawa nila. So marami na, pero nung una hindi ka naniniwala. Nung si Ma'am LB lang nagsumbong, hindi ka pa naniniwala hanggat may dumating pa mga iba. Hindi naman sir, kasi nga po hindi ko naman po talaga totoong kilala si Nanay LB.
Kasi po nga, ang alam ko po, yung siya po ay taong grasa na dumating po sa amin. Kaya po ang una kong hakbang nga po ay pinalilinis ko po. Alam mo, kaya na high blood si ano sa'yo si Senator Padilla. Okay, babakapang ko yung tanong niya, di ba, pag pupunta sa barangay, yung mga tao, binibigyan ng pagkakataon na usapin at alamin yung sasabihin ng both sides. So pumunta doon si Ma'am LB, nagreklamo, sabi mo hindi, nagtahimik lang. Pumunta doon yung amo para sunduin siya. Okay, hindi mo ba kinuha ng statement yung dalawa at sabi nga ni Senator Tolentino para i-blatter yung kung anong pinagsasabi ng dalawa? Yun po siguro, doon po ako nagkulang ay talagang tinatanggap ko po. Pero po hindi ko po So ibig sabihin, hindi mo ko ginawa ang po trabaho mo? Hindi ko po para hindi tulungan si Nana LB. Hindi nga, yun nga sinasabi ni, Senator Revilla, ni Senator Padilla, na dapat, yun naman talagang protocol, mag-usap yung dalawa, di ba? Pinag-usap mo at habang nag-uusap, merong nagja-jot down sa inyo para alamin o nire-record yung sinasabi ng both sides. So hindi mo din ginawa. So therefore, hindi mo ginawa, dapat lang ba dapat masibak ka sa serbisyo dahil hindi mo ginawa yung tama? Ano na lang po sir, talaga titistigo na lang po ako sa Pamilya Ruiz po kung yung po ang nararapat. Kasi po nga, marami... Isigo laban sa mga Ruiz. Na Opo. para madin mga Ruiz. Opo, kasi po yun po ang talaga, kung siya po talaga may kasalanan, dapat lang po panagutan niya si Nana LB. Pero naghugas kamay ka, nagpupunsyo pilato ka. Yun sa'yo muna. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo noong 2020, nung sumbong 2021, hindi na sana nagdagdagan yung kanyang pagkabulag kasi at that time nakakita pa raw siya ng konti. Ngayon totally wala na. Dahil nga sa pagiging pabaya mo. Kasi if you did your job, nasalba mo pa sana itong sinanay at sana nakakulong na ngayon yung mga Ruiz. Kasi pasok pa sinatawag na reglementary period yung palaging ginagamit ng mga pulis, katatapos na siguro pananakit sa kanya kaya siya lumayas, right there and then pinamedical mo at nakita sa medical certificate na bago lang siya sinaktan, madampot na agad, madala sa piskalya para ma-inquest yung mga Ruiz. Nay Ma'am LV, nung kayo po tumakas, kabubugbog lang sa inyo noon? Opo. Okay. So, anong araw po kayo napunta sa barangay kung matatandaan nyo? Hindi ko napunta, basta po yung date lang pong Okay, sige. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo. Anong klaseng pambubugbog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako. Tapos yun po. Inutugon-tug na nila ako sa CR. O, kita mo, Chairman, kung ginawa mo sana ang trabaho mo, nakakulong na sana yung mga Ruiz. Kasi nga, pasok pa sa tinatawag na reglementary period ng mga taga-PNP. O, pina-inquest mo na agad base sa sumbong niya, pinamedical mo siya, alam mo naman yung protocol, di ba? Pamedical mo siya, kasama yung mga pulis, kasama pa siguro ka CHR, and then after mapamedical, lumitaw na talagang kabubugbog lang sa kanya, pina-inquest mo na ninyo ng PNP. O, hindi mo ginawa yon. Kaya nangyari, tuloy-tuloy pa rin sa pananakit yung si Ruiz. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit yung election. Ang kapal naman mukha mo, pare, at chairman. Huwag ka na tumakbo. Kasi hindi ka dapat maging chairman, honest. Hindi ko sa minamalit yung pagkatao mo, minamalit ko yung klase ng serbisyo na ibinibigay mo sa iyong mga constituent. You don't deserve to be a barangay chairman. Maski nga tanod, hindi. Hindi talaga. Kung ako, bagay sa'yo, sanggano. Tapos tatawagin mong taong grasa, itong kasambahay. Mas masahol ka pa sa taong grasa. Sinabi mo parang taong grasa galing sa malaking bibig mo kanina eh. Oh, pupunta doon, lahat pala pupunta sa barangay na kaawa-awa ang sitwasyon, tatawagin mo taong grasa. You did it. Tinawag mo siyang taong grasa, marumi, sabi mo parang taong grasa. Galing sa iyo yan, hindi din galing sa amin yan. So ganoon pala, pag meron pumunta dyan na mukhang kawawa, pulubi, na hingi ng tulong, taong grasa ang tawag mo. Palibase, malinis yung pananamit mo. Antay-poor ka eh. Mapanlait kang tao ka. Totoo yan. Hindi naman po. Di ba? Tinawag mong taong grasa kanina. Akala mo taong grasa kasi marumi. Hindi nga po, yun nga po. Tapos sabi mo, pinalinis mo. Hindi ka gumagamit ng masalitang taong grasa, Mr. Chairman. Dapat tatuhin mo lahat ng mga taong pupunta sa inyo ng maayos. Kasi yun yung trabaho mo. Sinisweldohan ka para dyan. Lahat ng magreklamo, tatuhin mo na maayos, pinagamot mo, binisa mo, pagamot mo, tawag ka CHR, tawag ka DSWD, tawag ka sa PNP. Yun naman talagang protocol eh. Medical mo, hindi mo ginawa. Bakit? Kasi pabayaan ka. Pwede ba ito kasuhan ng dereliction of duty?
Para pati ito makulong. We'll be asking CHR kung ano yung mga hakbangin ginawa ng Commission on Human Rights with the indulgence of Senator Tulfo. Attorney Canapi, nakarating na po sa inyong kaalaman lahat po ito. Well publicized po ito. Has there been any steps done by the Commission on Human Rights? Region 4B. We plan to conduct investigation on the case and we will monitor the case filed before the prosecutor's office, Your Honor. Tanong ni Senator Tulfo, pwede ba kayo mag-file din ng kaso? At Attorney Kaliba, ikaw na lang po. Kasi nakatingin siya sa'yo. Doon po sa base sa kanya mga pinagsasabi, yung mga hindi niya ginawa na dapat ginawa niya bilang isang barangay chairman, would that suffice para siya ay masampahan ng dereliction of duty na kaso? As a lawyer, Mr. Chair, I think that could also be a ground. Okay. Pero tinitingnan po namin kasi is the human rights violation. But as to the question, that might be a possible ground, Mr. Chair. So, who will file that case against this barangay chairman in dereliction of duty? Kami po kasi ang mandato namin is main mandate is to investigate po. Investigate. That can also be part of the recommendations after the investigation. Okay. So, you will recommend that after investigation doon sa lawyer na provide para kay Ma'am Eva. Pagtulungan niyo po, imbestigahan ko. We will coordinate with the lawyer of Nanay LV po. Okay. Yung abogado, si Attorney Gimbol, kayo po ang legal counsel. For the record, Your Honor, the barangay chairman was also charged in the serious illegal detention I filed before the Office of the City Prosecutor of Bumbac. Meron na. Because I honestly believe, to be honest, is he acted in conspiracy and collusion. Because according to LB, he called Mr. Ruiz. Did she hear it? Did Aling LV hear it? Yes. Na tumawag si Secretary kay Ruiz? Positively, I stated in her sinumpang salaysay, the barangay chairman, after he asked help from him, called the barangay. So, ibig sabihin, hindi niya pinakawalan kaya serious illegal detention. Hinold niya. Yeah, and I believe that she should be charged also for as acted in conspiracy and collusion with the Ruiz. So, serious illegal detention tapos Trafficking and everything. It is up to the office of the city prosecutor to assess and appreciate whether or not the barangay chairman will be charged. okay. Sandali po, Ma'am LB, nung nandoon ka, pinigilan ka niya na para makaalis at para hintayin na dumating yung amo? Hindi po ako, hinintay lang po ng kapitan yung amo ko. Tinawagan niya po, sabi po niya, Sir Jerry, nandito yung isang bahay mo, ngayong katulong mo. Pero Tapos sabi po nung kapitan na inong amo kong lalaki, kausap yan, sabi ng amo ko, huwag kayong maniwala dyan sa katulong ko, nagsisinungaling. pero hinold ka ba niya? Ba? Hinold ka niya, hindi ka niya pinalabas, ayaw ka niya pakawalan. Hindi niyo po, Ni Kapitan. binigay na po sa amo ko. Pero hindi ka niya Pagdating niya po, pagdating ng amo ko, pinasundo niya. Pero ibig sabihin, kasi papayag lang daw ng serious physical, kasi Mr. Attorney Gambol, I'm not a lawyer, kasi pag sinabing serious illegal detention, pinipigilan mo siya. Kasi baka mamaya mababaliwala yung kasong sasampa mo sa kanya. Nakangisi to, nanalo pa. Mr. Senator, because there are several cases filed against the respondent. One of which is serious illegal detention. Paano naging serious illegal detention? Because LB, according to the statement of LB, she was detained from 2021 after the Ruiz her up and bring to... Dinetain sa barangay? Yeah, no, in the house of Ruiz. And she was rescued only on June 28, 2023. Sino detain sa kanya sa bahay ni Ruiz? The Ruiz. The Ruiz. So hindi siya. Yes, but the So you cannot file serious illegal detention against him when in fact he's not involved doon sa pagdidetain sa kanya kundi mga Ruiz. So mga Ruiz ang papailan ng serious illegal detention. yes, but if there is conspiracy, all the conspirators are equally guilty. Galing-galingan mo paging abogado, sir. Mukhang medyo... But Baka it is up, matalo tayo rito. but it is up to the You just said na you're gonna file serious physical injury. It is up to the prosecutor, Mr. Chairman, Mr. Senator, to appreciate whether or not. So ang ibig sabihin baka nag-conspire. Yes, because the mere fact that he called Mr. Ruiz that Para madala doon at pagdating doon kinulong Yes. at hindi siya makalabas, naging instrumento siya doon sa pag illegally detained Detention. kay ma'am.
Okay, so As earlier mentioned, all enforcers who know that the commission of crimes will be reported to the ay mas proper maganda kung serious illegal detention kaysa dereliction of duty, mas mababaw ang kaso ata nun. Yun na lang, siguro serious illegal detention para mabulok sa bilangguan ko. What is the status of the case There will be a hearing tomorrow at 10 a.m. In- Batangas City Prosecutor. in Batangas? I believe that there is Kasama yung mga amo niya? yes, I believe that that the subpoena were already issued to the respondents, and I honestly believe also that I don't know whether the Ruiz will be Attending. arrive and submit counter affidavit. Okay. How many cases have you filed? Serious illegal detention, considering the fact that the LB was detained in 2021 at Mambukaw. Okay. Then What else? she was transferred to Batangas City and stayed there at the house of the Ruiz for 40 days because according to LB, All right. What are the other cases? trafficking, serious- Trafficking. Why trafficking? because she was trafficked in the house of LB. I don't. It's up to the prosecutor because the prosecutor will be the one who will assess. No, na-traffic siya. Then Explain. serious physical injuries and violation of kasambahay law. That's the case now pending before the office of the city prosecutor of Batangas. Bakit po traffic? Bakit human trafficking? Bakit po human trafficking? Because he was exploited and trafficked in the house of the Ruiz. So tinapik si Ma'am Eva ni Chairman No, kay Ruiz. the Ruiz. Darwis. The Ruiz. At kasabot ulit si Chairman. I hope so that because there are, I believe that Tapos sabi yung bahala na si Piskal tungkol doon. yes, bahala the Maybe you City need assistance of good lawyers as well. Hindi kita minamalita, Attorney Gambol. You're good. No problem. Pero siguro kailangan mo yung mga assistance ng mga iba pang mga lawyers sa CHR, Public Attorney's Office. But para once the magtulungan niyo. serious illegal detention is filed, there is no bail recommended. Very good. Very Because good. I like the that. penalty is reclusion. Kasi kung parang shotgun case ng papayad mo, bahala si Piskal. I don't know. Medyo delikado tayo. Kasi pa sa trafficking, sinabi mo human trafficking, dahil tinapik niya. No. Uncle Ruiz. Ito siya, Ma'am LB, mukhang... The barangay chairman might not be held liable for trafficking. It is Teka, sabi mo, kasama sa mga kaso niya, human trafficking. because I earlier said if there is conspiracy, all of the perpetrators are equally guilty. Based on the statement of LB, the mere fact that the barangay chairman called Mr. Ruiz that she was there is only show that that there was communication between him and Mr. Ruiz. That's human trafficking. Yeah. So you were saying you will just leave it to the prosecutors Yes, to definitely. determine or to appreciate the pieces of evidence that you Yes, presented. But the first crime that I filed is serious illegal detention with penalty of reclusion perpetua, and then No bail. it's unbailable. Just like what you mentioned earlier, Mr. Senator, that the earlier case of Bonita Baran. Bonita, the perpetrator, the employer, were convicted of serious illegal detention. Serious illegal detention and grave physical injuries, serious physical injuries. Yes. All right. Because the fiscal also can appreciate that cruelty as aggravating circumstances. Are you the only one who is handling the case of Manang LV? The lawyer of Senator Tolentino also entered Okay. their appearance as counsel tomorrow. So you are the main lawyer, head Yes. lawyer? Because yes, I was we came from the same barangay Simlong, Batangas City. That is the reason why her uncle called me to help her. All right. Chairman, isa na lang po. Sergeant Palabay, ano na nangyari sa kaso mo? Kasi sinampang ko pala ng kaso, ano? Yes, Your Honor. Ano nangyari? Ano ang development doon sa kaso? Data Senator Tulfo, bakit ka kinasuhan? Pero siguro matatanong din natin si Chief of Police. Ito ba ay nakarating sa Mamburao Police Station? Nakialam ba si Ma'am Lisa? Ano ba, bakit nakasuhan? Tama yung tanong ni Senator Tulfo. You can answer, Ma'am Lisa. Yun po, Sir, Your Honor. Bali po nalaman ko lang po na kinasuhan po ko through doon po sa news. Bakit po? May kinampihan kayo? May kamag-anak nyo daw yung Ruiz? Ganun ba? Hindi ko po kamag-anak si Mr. and Jerry Ruiz and Mrs. Franz Ruiz, Your Honor. Ano nyo po? Kumare? Hindi rin, sir. Ika, pero bakit ka kinasuhan? Hindi mo alam kung bakit ka kinasuhan. Siyempre, nakalagay doon sa complaint sheet kung bakit ka kinasuhan.
Yun nga po sir yung nakita ko sa news at nabasa po nung una sa social media na allegedly police officer Lisa, walang buong pangalan ko po, Your Honor. Ma'am Lisa, tama. Yes. Sabi rito, dinuro niya ako, tinaasan pa niya ako ng boses. Sabi niya kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Lisa. Your Honor, yung And it fits the description. Your Honor, hindi ko po siya nakakausap. Bali, nakita ko lang po si LB noong before pandemic po na nag-conduct po kami ng mobile patrolling. Sakto po yung sa tindahan po ni Mr. Ruiz ay may gasolinahan po, Your Honor. Noong nagpapagasolina po kami ng mobile, bumaba po ako ng mobile para bumili po ng prutas. Ngayon, sabi po ni Mrs. Franz, kiluhan ng prutas po, bumibili po ako ng ubas. Ngayon po, bigyan po ng 1 kilo si Ma'am Lisa. Sinabi po doon sa mga tindera. Ngayon po, pagbayad ko po, dahil tapos na po kami magasolina ng mobile, sumakay na po ako. Doon ko po nakita si LB na nakaupo po doon sa may tabi ng freezer. Okay. So bakit siya mag-akusa sa iyo nito na nanduro ka sa kanya, nanakot, kung hindi naman pala totoo? Ano pong motibo sa palagay mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Kung siya po ay tinakot ko dun sa tindahan, yun po ay palengke. Open po yung... Kaya nga sa dinami-daming police